Philippians chapter 2 verse 16. Pakisundan lamang po ko sa inyong mga Bible. Amen? Amen. Philippians po, mga kapatid, chapter 2, in verse 16. Sa English, holding forth the word of life, that I may rejoice in the day of Christ, that I have not run in vain, neither labored in vain. Yea, and if I be offered upon the sacrifice and service of your faith, I joy and rejoice with you all. Verse 18. For the same cause also do ye joy and rejoice with me. Samtang iginahatag niyo haira, ang mensahe nga nahatag han kinabuhi. Kung buhaton iniyo, may adan niyo katungod hin pagparayaw, haadlaw han pagbalik ni Kristo. Kay magpapakita ini nga akon mga pagkinabudlay ug buhat waray makawang. Verse 17. Bangin sugad din usa nga halad an akon dugo iipison sugad han tinubod nga unong para han Dios kun amo ini nalilipay ako. Ngan karuyag ko nga kamo nga tanan makaangbit hana akon kalipay. Verse 18. Haamo nga paagi kinanglan nga magmalipayon kamo ngan ipaangbit ha ako nan iyo kalipay. Pagpalain tayo ng Diyos mga kapatid sa po nito sa salita ng Diyos. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo makalingkod mga kapatid. Pero nga doha, di rin nila malingkod. Kaya nila nakalingkod. Nila bumuhat upod naton. So, di ko alam kung may maintenance na. So, basta magbabasa tayo ng Bible. Amen. Talagang the moment tuturo ko sa inyo mga kapatid. Basta naabran nini ang pinakamasayon nga paagi hit pagtahod sa Biblia, matuk daw. Yun. So, yun ang ibig sabihin nun. Basta, bubuksan ng Bible, sa ating pinakasahan nga teksto, yun ang karising nun. So, yung binasa natin mga kapatid ay sulat pa rin ni Pablo. Amen? Siguro sa isang taon, kukulangin ang ating panahon para matapos ang isang libro. Kaya pag natapos natin ang Pilipos, magpapaputok tayo ng fireworks. Tapos na, isang libro. By the way, mga kapatid, talinguaw natin sa atong kinabuhi na may danat mamaster bisan sa kalibro ha Biblia. Sikapin natin, kagaya ng ating nasimulan na buhay sa Diyos, na ating maintindihan kung ano sinasabi ng Panginoon. At sa ating pag-aaral, ay makitaan gyap natin kung ginaano paghubad ng mensahe. Hindi tayo kumukuha ng ibang mensahe sa ibang mga mensahero. Hindi tayo kumukuha ng mensahe sa ibang mga informasyon, libro. Kundi ang mensahe tikang lagyap sa Biblia. Upang aton makitaan good nga klaro, itaton ginmensahe tikang good sa Dios. Amen. So sa ring dinhi ni Pablo sa aton ginbasa, sumpay inihan naton mensahe han hadi nga Domingo na ano to. It mga Kristohanon sugadhin masanag nga bituon sa kalibutan. Sang liit maupay kunan mga Kristohanon diri hira naglalaris, diri nagngungurutob, kundi buhaton nira nga tanan na may kalinaw ngan kamurayaw. At bilang mga anak ng Dios, kitaan taganin tugon nga kita magin mapawa sa gitna sa verse 14 verse 15 base waray kasaway ha iyo sugad nga hingpit nga mga anak kan Dios. Amen. So yan ang panuyo ng Dios kung kaano waray pakita niya ko waray ko iba nga naiisip nga hinungdan kung kaano waray pakita kuha ang Ginoo. Kundi magin reflection kita ng Dios.
para maging imahe kita ng Dios didi sa kalibutan. Para pinagihaaton kapawahan Ginoo makit-an han kalibutan. Nga nag-uukoy, verse 16, dinhi ha kalibutan hin mga magraot ngan makasasala nga mga tawo. Kinanglan magmapawa kamo habot nga nira sugad hin mga masanag nga bituon ha kalangitan. Mga batid, ano't mahinabo sa kalibutan kung masirom? O habisan na lahabalay, brown out, makuri, gumios, makuri mamiling kung may birilngon, bahin ka pa mapakdol, matumba, kung ma-disgrasya ka, kay diri mo yung kikitanit imugin lalaktan. Nakita niyo mga kabugtuan, it epekto hit kasi sidman. Itawo nga naukoy sa masirom, hindi niya alam kung ano ang kanyang buhay. Salit mga kabugtuan, nasiring ang Ginoo sa Juan 8:12. So Juan 8:12. So Juan 8:12, nagimang raw naliwat ni Jesus sa era, ako ang kapawa han kalibutan. Amen? Sino ang kapawahan kalibutan? Si Jesus. Si Jesus ang liwanag ng sanlibutan. Magkakamayada kapawa han kinabuhi. Ang bisan hinoo nga magsunod haakon, ngan diri na gud hiya maglalakat ha kasisidman. Amen. Kaya mga kabugtuan ko, kung itaw waray niya Yesu Kristo sa iya kasing-kasingan kinabuhi, bisan niya nasasanagan han adlaw, masiro man iya kinabuhi tungod dihit kasalanan. Kureb ko unawa sa inyo mga kabugtuan ko na kung kita ngani nakakilala na kan Kristo, magiging epekto hito, itkapawa ni Kristo makikitanhan mga tawo pinaagi haaton. Amen? Bisan ka mapakain, mapatrabaho, maobserbaran hit mga tao sa kalibutan, no? Maobserbaran hit mga tao sa kalibutan nga may dagod kaibahay mo. May dagod diferensya it Kristohanon nga diri Kristohanon. So, hindi yan ang mensahe natin, pero kinanglan natin balikon para magsumpay aton mensahe yan na. Nga ano adto? Nga hi Pablo, karuyag niya, karuy signon, waray niya labot kung bisan niya magsakripisyo, no? O magserbisyo para laan mga Kristohanon ay maging hingpit, maging perpekto. Kaya sa church, mga kapatid, may mga alagad ng Diyos. Sa church, iba-ibang mga tao, iba-ibang apelyido, iba-ibang mga pinanggalingan, at lahat tayo, mga kapatid, ay naging isa kay Kristo. Kaya nga sa Biblia nasaring, waray na Hudiyo, waray na Griego, waray na Hentil, kay tungod pinaagihan cross ni Jesus, nagkaurusan ng tanan. Waray negro, waray mabusag, waray kayumanggi, waray pula, waray darag. Sabi pa ng kanta ng mga bata, kayumanggi, dilaw, maitim, maputi. Lahat ng tao'y mahal ni Jesus. Kaya nga, mapapansin nyo, kaya ano sila, Brother Lance, nakikiisa sa atin ngaran Australiano hira. Kaya ano kita, nga Pilipino kita, nakikigusa haira. Bisan iba't ira lahi, iba't ira nasod, iba't ira pagkaon, iba't ira lawas. Nanap ko yung, di pa, wasak. Ano yung naging dahilan bakit
yung iba-ibang mga tao nagkakaisa. Kung naintindihan natin yung wali ni Ethan, ni Brother Ethan ng Webes, nasa ringiya, dahil kay Jesus. Kaya itira pagkani, nganit aton pagkarawat ha ira, dahil kay Jesus. Hindi dahil sa may pera sila, o dahil may pera tayo, o dahil meron silang kayamanan, tayo wala, o dahil may kayamanan tayo, sila wala. Malinis ang relasyon sa loob ng simbahan. Sabagat iisa lang ang ating pinanggalingan, isa lang ang ating dahilan. Lahat tayo tinubos ni Jesus. Lahat tayo pinatawad ni Jesus. Lahat tayo ay susunduin ni Jesus. Kaya, mga kabugtuan ko, babalik ako sa ating mensahe, nga ngaran sa loob ng simbahan, damo kalain nga magtinuohon, nagbubutang ang Ginoo hin mga alagad. Amen? Gusto ko maintindihan natin to. Kaya baka umabot yung araw na yung mga alagad sa Diyos, hindi na sila binibigyan ng pahalaga. Baka dumating yung araw, itaton kita, itaton pananaw sa mga alagad sa Diyos, bagawarayla. Dapat ating maintindihan sa hapon na ito na ang Panginoon ay naglalagay sa church ng mga alagad niya para sa ikalilipay ng mga tao ng Diyos. Hindi inilagay ng Diyos ang mga alagad niya upang magkaroon ng anumang gulo, magkaroon ng hindi kabutihan. Nilagay sila ng Diyos diyan upang maging masaya ang mga anak ng Diyos. 1 Corinthians. Ay, tignan muna natin. I'm sorry, mga kapatid, pasensya nyo ko. 2 Corinthians, mga kapatid. 2 Corinthians, chapter 1, verse 24. Ikaduha nga Korinto 1:24. Ang Panginoon ay tumatawag ng mga alagad, ng mga naglilingkod, ng mga maninimangnohan simbahan sa spiritual na kabutangan. Sabi ng Biblia, 2 Corinthians 1:24, diri kami nagbubuot kung ano ang sadang niyo pagtuuhan. Amen? Ano sabi ni Pablo? Hindi kami nangongontrol ha iyo. Sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto. Diri kami ani para manguna o maghadi ha iyo. Sabi nga sa English, dominion. Kay maaram kami nga marigon an iyo pagtuo. Amen? Kailangan pa bang pagsabihin yung Kristiyano kung alam niya na yung dapat niyang gawin? Hindi. Kailangan pa bang siya ay pagbutan? Di rin na. Sabi dito ni Pablo, marigonan iyo pagtuo. Pero kay ano yan nangunguna sa simbahan? Lugod, ano sabi dito? Nagbulig kami ha iyo, didahan iyo buhat, kay amon toyo an iyo palipayan. Amen? Anong toyo? Ng mga itinalaga ng Diyos para kalipayan. Amen? So, ang Panginoon natin mabuti.
Maupay gulan Ginoo. Waray niya tuguti at iya mga tupa baga waray pastol. Bislahain, bislangain. Alam nyo, mga palit kagabi, nagwawali si Pastor Felix. Tignan nala, may maaringasan nga sumalpok kagawas ng bahan. Kasi nga namo nahulog lamesa. Di ba, may lamesa layo. Nahulog lit bata, kung si Esther ba. Paglingi namon, may tao nga nakamang sa kalsada. Samtang naning ba, may malakas na aringasa, pagtingin namin sa likod, tutuklat singbahan, gawas la. May gumagapang na tao. Nilabas nila badro nito. Ang balita, aksidente. Tigda sumiring pastor. Pasalamat kita na sa simbahan kita ngayon. Eh kung adto nga tawo nga na disgrasya nagsingbahaya yan na waray unta masugad. Kaya kagabi na kauman na simbahan, simba amot-amot paggawas, nakita namin yung nagkalat na mga gamit. Nagaringa sa dito gawas, amo medyo naiya ako pag uli. Nag-message ako sa GC alas 9 na, kaya mo pala pakauli. Medyo nag-traffic. Doon ko nakita mga kapatid na ang Panginoon iniingatan tayo, pinaagihan simbahan. May mga higayon na unta Kristiyano, nasa gawain siya ng Diyos, naiingatan siya ng mga itinalaga ng Diyos na mangnuhaiya. Pero most of the time, sumusugal yung mga anak sa Diyos sa disgrasya. Mas pinipilit nila na maglugaring kontra ingatan sila ng Diyos. Kaya dito sa ating pinag-aaralan, masasabtan natin kung gaano kaupay ang ginawa simbahan. Amen? Kaya, di na namin nakita yung na-aksidente. Kasi dinala kagad ng ambulansya. Malapit lang sa Meruga. No? Lapit lang. Kuha dayon. Naihalat mga nagkalat. So, balik na sa Philippians chapter 2 mga kapatid. Duha nga butang nga aton angay makit-an dinhi. Excuse me. Andam hi Pablo, no? Andam hiya bilang alagad ng Diyos nga anuman. The sacrifice and service of your faith. Verse 17. Yea, and if I be offered upon the sacrifice and service of your faith. Ano sabi niya? I joy. Amot kalipay han mga nag-aalagad sa Diyos, bisan hiram magsakripisyo. Amen? Alam niyo mga parid, waray pangalagad nga waray sakripisyo. Tatagan ko ako muna sa nga halimbawa. Waray pangalagad nga waray sakripisyo. Sister Nora, nagtatanong ako, Sister. Ilan na lang yung naguhulog kada Martes? Kumbaga, pera na lang nga tao na-involved hadto. Kumbaga imo na alaala. 9. 12. 11. Permanente adto. Pera. Kay bangin la merong sumobra or nagkulang. Kagaya niyan mga kapatid. Simula nung tayo ay nagkaisa. Amen? Na nagdasal tayo, Lord, tulungan mo kami itayong simbahan. Hindi na wala yung sakripisyo. Ilan sa ating mga batiran magpulot-pira sa trabaho, maningkamo tira maka-income, ibabayad natin dun, ibabayad lang nila doon sa kanilang panata sa Diyos. Nakuha niyo mga kapatid ko? So pag-alagad, may sakripisyo. Kaya nga, pag-alagad sa Diyos, hindi pwede sa mahihinang puso.
Mahinang pagtuo. Hindi siya kagaya ng basta gusto mo gagawin mo, no. Doon pumasok yung pamamanata. Kung imo igin surrender, ay may kanta tayo na I surrender all. Kagaya ng mga kapatid, nagsisimula ang paglilingkod sa Diyos na may sakripisyo sa panata. Kasi sa nanay ha, kasi di ko alam ang nangyayari. Pero nagdadasal ako palagi, natulungan tayo ng Panginoon. Kasi kung minsan hindi yun napupuno, tinataparan natin nila sister, Nora, Tatayabay. Kapag meron tayong gawain na nanghihina, mayroon tayong mga kapatid na sumasalo. Gusto ko malaman ninyo. Amen? And that is one way na may papakita natin yung sakripisyo. At sabi dito, yun yung mga halad na tinatanggap ng Diyos. Di tayo nag-aalam kagaya ni Pablo. Amen? Ano sabi dito? Nagsasakripisyo siya nga nagsiservisyo para singbahan. Sinulat niya ito mga kapatid. Babalikan natin yung origin nito. Nasaan siya? Nasa prisuhan. Ngaron niya nakapreso, alam niyo mga kapatid, kabutangan han presuhan han di nga panahon, diri pares han niya na. Yan na, naka-uniform, naka-orange. Di ba? Pumunta ka sa New Bilibid prison, o bisan na nga prison, maupay na, naka-semento, may bantay pa, libre pa kaon, ang iba, libre pa TV. Oh. Pero nung unang panahon mga kapatid, presuhan, diri sugad. Meron nga nagsabi, hanadi nga panahon, gabay nila iya mamatay kontra mapriso. Sabihin, mas pangit yung kalagayan mapriso kontra mamatay. Isipin nyo gaano ka kalagim ang mapriso. Ang urog ng mga presohan, nakabitay ang kamot, nakahigot. Itira ulo, nakahigot gihap. Itira tila mo gihap, nakalak. Bagaduhang nga kahoy nga ibuho, pinagdukot, di may buho, igulait kamot, sugad. Mga kapatid, sabi ni Pablo, kung ako'y magsasakripisyo para hayong mag-aalagad, malipay lagyap ako. Nakita niyo mga kapatid ko, ang matuod nga pangalagad sa Diyos, nasa maupay man o nasa maraot nga kabutangan, tutulungan ka ng Diyos. Yan ang verse na Philippians 4:13, mga kapatid. Ginagamit yan ng mga alagad ng Diyos. Hindi to ginagamit ng mga basketball player, ng mga atleta, hindi. Ang verse nito, para hit mga alagad ng Ginoo. Kaya kung alagad ka ang Ginoo para inihay mo, imo inigunitan permanente. Ano siring didi? May ada ako kusog hin pag-asdang. Amen? Han nga tanan tungod han gahom nga ginhatag ha ako ni Kristo. Amen? Verse 12, maaram ako kung ano ang pag-ukoy hakawarayan, ngan kung ano man liwat ang pag-ukoy hakahuraan, nahibaruan ko ini nga sikreto ha kinabuhi, sang litbisan diin ngan bisan ano, mabusog ako o ginugutom, mamay ada o mawaray, waray laha akon. Amen? Yan ang paglilingkod sa Diyos. Sakripisyado. Walang paglilingkod na madali, harumamay. Kare ko pasabot tayo mga friend, no? Pagka ni Brother Lance, no? Ang istorya ni Brother Ethan, isang taon sila nag-ipon. Grabe. Galakad kami abulod. Istorya hiya, sabi niya. You know, Pastor Sam, we collect that for the trip. Kabiyahe lang kami. Magkano pamasahe pa Australia? No? Para lahira bumisita ng isang linggo. So, itira pagkadi, makasama lang tayo. Amen? At gusto nila malaman yung nangyayari sa atin para mapalakas gihapon nira pinagit aton kusog. Nakuha niyo mga kapatid ko, sa pag-aalaga sa Diyos may sakripisyo. Para ano? Sa ikabubuti ng singbahan. Ikakaupay. Kaya nga, hindi rin mamay paggunit.
han mga buruhaton, diri harumamay. Pero igin saad ng Ginoo aton nga bubuligan kita niya. Ay na verse 13, Philippians 4:13. May ada ako kusog hinpag-asdanghan nga tanan tungod ng gawom nga ginhatag ako ni Kristo. Kaya mga kabugtuan, diri ko ini pahalabaw niyo nga kakurulpon. Kinahanglan naton ini mga kabugtuan nga andam magsakripisyo ngan magserbisyo. Para saan? Para sa Panginoon. At magre-resulta yun ng ikatitibay ng simbahan. Nakuha niya mga palit ko? Laging yung paglilingkod dapat nabibenepisyuhan it kadig-on ang kadatagsa. Kaya makuri padigonon ng simbahan kung tagsa-tagsa. Nakuha niya mga palit ko? Gusto ko malaman ininiyo kay para masabtan niyo kung ginaan. Halimbawa, meron tayong i-disciple, hiyala pirmi. Itnadigon hiyala. Sa sabil, pirmi ko upod. Hiyalat na baro hakon. Nakuha niya mapalit ko. Paano yung kadamaan? Paano mo papatibayin yung buong simbahan? Lahat sabay-sabay lumalago. Isa yan sa madako nga urusahon. Kaya yakan nga padig-onon ang simbahan, trabaho iton. Halarom hiya nga trabaho, halapad hiya nga huronaon. Kaya nga sa Ephesians chapter 4, may kita natin mga kapatid, sa church naglagay ang Diyos ng mga may kaloob. Doon natin maintindihan, no? Upang tumibi ang simbahan, may mga tinawag ang Diyos para magsakripisyo ngan magserbisyo. Ephesians chapter 4. Basahon ta. Verse 11. Ephesians chapter 4, verse 11. Nandiyan po kayo mga kapatid. Siling dinihi, amo hiya ang naghatag hin mga upa. Diri upa yung kanan, kundi suhol ini or regalo. Si Jesus ang naghatag hin mga kaloob ha mga tawo. Ano't mga kaloob? Gintudlok niyan iba nga magin apostoles. An iba nga magin manragna. An iba nga magin ebanghelista. An iba nga magin mga pastor ngan mga magturutdo. So durudilain, no? Amen. Durudulain nga mga alagad, durudilain nga mga sakripisyo, durudilain nga mga trabahoon, durudilain nga mga alagad. Para ano? Verse 12. Ginbuhat niya ini, hinpag-andam han nga tanan nga magtinuohon, para maandam ang mga magtinuon. Para ano? Para han Kristiyano nga pag-alagad. Hinpagparigon han lawas ni Kristo. Nakuha niyo mga parid ko? So yung pagpapatibay sa church, hindi yan trabaho ng isa. Trabaho yan ng lahat. Amen? Bawa, Sister Angie, permi ko itututuan. Paano yung iba? Nakuha niya mapalit ko. Salita na ngayon ang nainabo. Sunod na semana, hiya aktibo, ang iba waray. Ang gagawin naman ng nagtuturo, babayan naman siya. Kunuway, sister, tututo naman ito bago, kapatiran, tuturuan niya permi. So, nakuha niya mapalit, matrabaho hiya para magkaurusain, huna-huna ang kasing-kasing. Hindi kagaya ng mga parid ng ganito. Lahat ay ang isip na sa ikatitibay ng gawain ng Diyos at ng simbahan. Yan yung mga parid, verse 13. Sanglit, magkakaurusa kita. Amen? Didahin usala nga pagtuo ngan pagkilalahan anak kan Dios. Katatapuran na kita nga mga tawo ngan masusugad kita kan Kristo. So, ganito ang nangyayari unta sa loob ng simbahan. Yung aral na itinuro sa bawat isa, ipamuhay
at ituro din sa iba. Amen? Yan ang paglilingkod sa Dios. Ani mo nahibaruan nga grasya, imo na iya i-aaplikar, ngan imo na iya igtutudoliwat hit mga kapatiran. O diri nga ni mga bago nga mga nakabig sa Ginoo. So, doon po pasok yung pagtibay. Parang ngayong hapon nagtuturo ako ng Prof. Ed 5 sister. Kasi mga parid ko, bibilang tayo ng taon, walang mangyayari. Kapag ang aral nakadepende la sa isa. Nakuha niyo mga parid ko? Oo, sabihin ko sa inyo mga parid. Kapag yung ministry, usalait na habaro. Kapag ang ministry nakadepende la sa pastor, hindi pwede yun. Kapag ang isip ni Jesus, nasa isang tao lang, dapat lahat may isip ng Panginoon. At mangyayari yun kapag ating ginamit ang ating mga kaloob. Kung ano team power, halimbawa, gusto mo magturo, magsabi ka, magtuturo ka. Amen? Halimbawa, linggo, Sunday school, bulag ang mga youth, bulag ang mga children, bulag ang ladies, may sarili silang buhay, may sarili silang universe. No? Ang mga men, may daliwat pagkaurusa. Nakuha niyo mga parid ko? At kapag nangyari, isang halimbawa yon para practical nating gagamitin. Kasi mga ipapapray natin to sa church natin. Marami tayong evaluate. Meron akong mga na-realize na dapat na sa katuparan natin para lumalago ang gawain. So, kapag marami nagtuturo, maraming matuturuan. Amen? Nakuha niyo mga parid. Kaya no sa eskwelahan, sa kalubian, damot estudyante. Kaya damot maestro. Damot maestra. Ngaran may principal. Ano trabaho ng principal? I-evaluate kung asya ba itututloan mga teacher. Nakuha niyo mga parid ko. Amen? Ganun yun eh. Pero kung sa kalubian, sa teacher, ba daw? Sa kalibo, nakalingkod. Tanan. Sige. Habang lumalago tayo sa pag-alagad sa Diyos, tungod kay lumalakas tayo, nadudugang ang giapit aton sakripisyo. Normal yun. Normal yun, mga kapatid. Ayaw ka mo katigdai kung baga tikaiha, lumalaki ang ating pananagutan. Sabagat dyan tayo tinawag ng Panginoon upang tayo ay magamit para sa simbahan. Para lumakas ang mga kapatiran. Kaya, may mga panahon na ito mga kapatid, nung may share ko lang sa iyo, no? Ngayong katapos ng TESDA sa Mayorga, nung kanan small engine, klase ko sila, Brother Kimson, si Brother Hamilton. Sabi ko sa Panginoon, Panginoon, gusto ko mag-aral ulit. So ano yun? Personal yun. Amen? Sabihin, ampo ko sa Ginoo to. Hindi ko man alam kung bibigyan nyo, hindi. So nung natapos yung TESDA, mayroon akong sinabihan sa inyo, mga kapatid. Ano? Sabi ko, alam nyo, bad sister, papasok ako. Hindi ko pa siya tigda again sa ring. Kasi alam ko mangyayari yun. Kapag ginawa ko ito, makakatulong ba to sa church? O makakapanghina sa church? So, babana ko anay kung ano ba't pwede mangyari, kung ano ba't, amen? Ngayon, sabi ko, Lord, kapag kalooban mo maka-eskwela ko, makaka-enroll ako. Di rin nasa, bari ko pa sa pastor. Sabi ko, Lord, kung kalooban mo ito, makakapasok ako. Pumunta ako sa Abuyog, nasabtan ko may baraydan, nasabtan ko may mga clearance. Kung man 2 ka semana, na-enroll ako. Sabi ko, Panginoon, karesig ngon, kareg nimit akong plano. Anakon lahang yuhay mo, wag mo unta inihimuon nga makaulang sa buruhaton. Kay maka-eskwela ko o diri, anak akni mo. Amen? Kasi,
maging professional ako o diri, makatapos ako o diri, hindi mawawala na anak ako ng Dios. Bis paano ti maabot sa kinabuhi, wari ito gamit. Amen? Pagturo ka pa ba kung wala na, nasigahan ka na, wala na. Wala nang gamit yung mga dulo ng apelyido, mga ed, mga doktor, ay, gamit yan. Laging babalik ang tao sa kung anong plano ng Diyos sa buhay niya. Kaya, hindi ako natatakot sa maestro ko. Sir, excuse ako ha. Simba kami. Sir, Sabado, wag mo akong bibigyan ng schedule kasi may children's ministry kami. Linggo, wag na wag. Labi na linggo, mag-aaway tayo, sir. Nabi ako na agad eh. Bakit? Hindi ko pwedeng yung pag-ibig ko sa Diyos may makumpetensya. Kasi pag may nagkompetensya tim gugma, mamimili ka na. At kapag namili ka na, karesignon, may da na mas labaw hit gugma ni Maginoo. Amen? Nakukuha nyo? Anak ko ipasabot. Kaya bilang mga anak ng Diyos, tignan natin kung paano natin patitibayan ng simbahan. Amen? Bis sa mga guti-guti naton nga mga gibubuhat. Kay pinagihiton, nalilipay nga nahimayan Ginoo. Kino-consider natin ang kabugusan. Halimbawa mga patid, makatapos ako. Halimbawa mga patid, magtatay tayo ng school. Maglalagay tayo ng ospital. Amen? Ini nga akong gini-eskwela mga patid. Third year na ako, 1 taon na lang, pwede na tayo mag-apply sa medical school. Oh, libre tuli, Brad. Sa atin, libre tuli, libre pa anak. O, Sister Sabel, libre na. Lahat libre, pati ubigay ni o prenatal. Libre. Pero pag backslider, tawagin mo lang si Daniel doon. Yun na lang. Hindi. Kapatid. Amen. Pag tayo. So, umaga check up, sa hapon Bible study. O, kaya bumalik bukas. Huwag ka na mag-follow up, check up. Kami magpa-follow up, hain mo. Amen? Ayun. O. Unang reseta, simba ka, linggo. O, ora-ora. Diri ya maupay. Amen? Ginoo na. Nakuha niya mga palit ko. Sabihin, diri kita sumugal hini. Alam ko, naintindihan nyo takresig nun. Na diri natikikita ni future. Marami tayong mga kapatid sa iglesia na may pangarap sa gawain. At kasama kayo doon. Kaya mga kapatid ko, ngayong gabi, nagbibigay ako ng aral, ikaduha, nagpapasalamat ako kay iyo. Kay sinasamahan nyo ang Panginoon sa lugar nito sa ating paglilingkod. Amen? Naalala niyo yung diniscuss natin ng Martes? Na yung pag-aampo, yan ay paglilingkod sa Diyos, pag-aalagad, natutunan natin sa buhay ni Epapras. Si Epapras, waray niya ibang binuhatan sa simbahan, kundi mag-ampuyang nga maging matibay ang mga anak sa Diyos. So ngayong gabi mga kapatid, may kita natin, karuyag ng Ginoo nga ang mga anak sa Diyos maging malipay. Amen? Di tayo killjoy. Hindi. May mga bagay na akala natin nakakalipay sa dulong ngayon, nakakalungkot. Amen? Totoo yan. Kaya, babalik tayo sa ating pinag-aaralan, no? Hebreo 13:17. Nanghihinayang ako sa mga kabataan natin na nawala yung nila sa Panginoon na relasyon. Sayang. Ngayon, nasusuot natin, gusto natin suotin. Amen? Darating isang araw, iba na ang magsusuot sa'yo. Kahit ayaw masuotin, papasuot sa'yo. Ngayon, napupuntahan natin kung saan natin gusto pumunta. Pero darating ang araw, may tao na magbibit-bit sa atin. Ngayon, nakakalakad tayo. Isang araw, may hirapan na tayo maglakad. Maraming bagay na maganda isaalang-alang.
labi na sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Hindi tayo laging malakas. Kaya ang ating kalakasan ang Panginoon. Hebreo 13:17. Ano sabi? Sugtaan iyong mga pangulo, ngan sundan ira mga sugo. Amen? Giya han Ginoo para maging malipay ang mga anak niya. Nagbabantay hiran iyong mga kalag. Amen? Inwaray pagpahuway. Tungod nga kinahanglan humatag ira sa Dios in kasayuran han ira pag-alagad. Kung sugto niyo hira, magbubuhat hira nga malipayon. Kay kun diri magbubuhat hira nga mabiduon. Ngan diri ini makakabulig iyo. Amen. Gandang verse. Natatakot ako sa trabaho. Nagpapaalala sa aking tungkulin. Alam niyo mga kapatid, simula nung tayo ay nagsama-sama dito sa Dulag, naging langit ito sa akin. Kahit na ang kalagayan natin minsan impyerno, pero langit ang ating pagsasama-sama. Dito tayo magtatapos mga kapatid. So, ang Diyos, anong aral natin ngayong gabi? Naglalagay ang Diyos ng mga alagad para magsakripisyo at magserbisyo sa ikatitibay ng simbahan.